Tik-tik, ang halimaw na nangangain ng bata. Sa isang tahimik at liblib na baryo sa Iloilo, nakatira si Mira, isang 8 buwang buntis na babae. Masaya niyang iniintay ang kanyang panganay na anak kasama ang kanyang asawang si Luis. Sa kabila ng kasabikan, may isang bagay na bumabagabag sa kay Mira nitong mga nakaraang linggo. Isang hindi maipaliwanag na pakiramdam na may nagmamasid sa kanya tuwing gabi. Ano kaya yun? Tanong niya sa sarili habang nakaupo sa harap ng kanilang bahay. Hinaplos ang kanyang lumalaking tiyan. Luis! Sambit niya ang tawag sa kanyang asawa isang gabi. Parang may kakaiba akong nararamdaman tuwing natutulog ako. Para bang may humihingang malapit sa akin. Napangiti si Luis at hinawakan ang kamay ng kanyang asawa. Alam mo mahal, pagod ka lang. Buti pa magpahinga ka na. Ngunit hindi napawi ng kanyang mga salita ang pangamba ni Mira. Isang gabi, nagising si Mira sa kakaibang tunog. Isang mahaba at mahina, ngunit malamig na halinghing na parang nagmumula sa bubong ng kanilang bahay. Tik-tik-tik, tik-tik-tik. Dahan-dahang bumangon si Mira. Pilit inaaninag ang paligid. Wala siyang makita sa dilim, ngunit naman niya ang hindi pangkaraniwang presensya. Mabilis niyang ginising si Luis. Mahal, may naririnig akong tunog sa bubong. Bulong niya na nanginginig ang boses. Nang biglang may kumaluskos sa itaas. Agad tumakbo si Luis palabas, dala ang isang itak. Umakyat siya sa bubungan upang tingnan kung may hayop ba o tao roon. Ngunit wala siyang nakita. Siguro pusa lang yun? Anya. Ngunit sa likod ng kanyang isip, alam niyang hindi ito ordinaryong hayop. Kinabukasan, pinuntahan ni Mira ang albularyo sa kanilang baryo. Si Lola Sabel, isang matandang babae na bihasa sa mga lihim na mga engkanto at aswang. Apo, ano ang pakay mo? Tanong ng matanda habang nakatitig sa kanya ng matalim. Lola, may kakaibang nangyayari sa amin gabi-gabi. Pakaramdam ko ay may bumabantay sa akin. Sagot ni Mira. Napahawak si Lola Sabel sa kanyang anting-anting at mumuntong hininga. Huli na ang babala, apo. Ang halimaw ay nasa paligid na. Ikaw ang kanyang napiling biktima. Lola, anong ibig mong sabihin? Nanginginig na tanong ni Mira. Isang tiktik ang nakapili sa'yo. Sagot ng matanda. Isang uri ng aswang na nangangain ng sanggol sa sinapupunan. Nararamdaman nila ang buhay sa loob mo. At ngayong malapit ka ng mga anak, mas magiging agresibos ito. Nanlamig si Mira. Hindi siya makapaniwala. Ngunit alam niyang hindi maaaring ipagsawalang bahala ang babalang ito. Huwag kang matutulog nang hindi sinasasabuyan ng asin ang iyong paligid. Dagdag ni Lola Sabel. Maglagay rin ng bawang at buntot pagi sa ilalim ng iyong kama. At sigit sa lahat, huwag mong hayaang mag-isa ka sa gabi. Tumango si Mira. Ngunit isang matinding takot ang lumukob sa kanya. Kinagabihan, matapos niyang ilagay ang bawang sa paligid ng bahay at ang buntot pagi sa ilalim ng kama, sinubukang matulog ni Mira. Mahigpit siyang niyakap ni Luis. Sinisiguradong ligtas ang kanyang asawa.
Ngunit pagsapit ng hating gabi, muling nagsimula ang huni. Ikikik, tikikik. Nanginginig na lumingon si Mira. Nang subukan niyang gisingin si Luis, hindi ito gumagalaw. Parang naengkanto sa mahimbing na pagkakatulog. Dahan-dahan siyang tumingin sa bintana. At doon niya nakita ang isang malaking nilalang na may mahabang dila. Nakasabit sa bubong at nakatitig sa kanya gamit ang kumikislap na pulang mata. Hindi siya makasigaw. Ang kanyang katawan ay tila naparilsa sa matinding takot. Ang tiktik ay unti-unting nilalabas ang mahaba nitong dila. Pilit inaabot ang kanyang tiyan. Biglang bumukas ang pinto. Si Lola Sabel. "Mira! Takbo, iha!" Sigaw ng matanda habang iwinasawasiwas ang isang bote ng banal na langis sa hangin. Sumigaw ang tiktik sa matinding sakit. Agad na tumalon palayo at naglaho sa kadiliman. Napahol-hol si Mira. Alam niyang hindi pa tapos ang bangungot. Kinabukasan, nagtanong-tanong si Luis sa mga matatanda sa baryo. Doon niya nalaman ang isang madilim na lihim. Ang tiktik ay minsan nang nabuhay bilang tao. Siya ay si Isla, isang babaeng hindi kailanman nagkaanak at isinumpa dahil sa kanyang kasakamihan. Matapos ang misteryosong ritual, naging isang halimaw si Isla. Habang buhay nang maghahanap ng sanggol upang mapawi ang kanyang pagkauhaw sa dugo. At ngayon, si Mira ang kanyang bagong target. Sa pagsapit ng bagong buwan, alam ni Mira na iyon na magiging huling gabi ng laban nila sa tiktik. Sa tulong ni Lola Sabel at ng ilang matatanda sa baryo, naganda sila ng ritual upang tapusin na ang halimaw. Naglatag sila ng asin sa buong bahay. Naglagay ng bawang sa bintana at naghanda ng matulis na buntot pagi upang saksakin ang tiktik. Pagsapit ng hating gabi, bumalik ang halimaw. Mas gutom, mas mabangis. Tikikik, tikikik. Isang malakas na kalabog ang yumamig sa bubong. Bumukas ang bintana at isang itim na anino ang bumagsak sa loob ng bahay. Doon, lumantad ang tunay nitong anyo. Isang babaeng may mahaba at matutulis na kuko, may pakpak ng panigi, at may mahabang dila na lumalawit patungo kay Mira. "Hindi mo makukuha ang anak ko," sigaw ni Mira, sabay saksak ng buntot pagi sa dibdib ng halimaw. Napahiyaw ang tiktik, nanginginig sa sakit. Agad namang binuhusan ni Lola Sabel ng banal na langis ang katawan nito. Habang si Luis ay mabilis na sumasaksak sa puso nito gamit ang itak. Nagliyab ang katawan ng tiktik. Unti-unting natupok sa apoy. Isang matinis na sigaw ang bumalot sa buong baryo bago tuluyang naglaho ang halimaw. Ilang linggo ang lumipas. Ligtas na isinilang ni Mira ang kanyang anak, isang malusog na sanggol na lalaki. Alam nilang hindi na babalik ang halimaw. Ngunit sa bawat kaluskos sa gabi, hindi may iwasan ni Mira ang matakot. Sapagkat sa mundo ng mga aswang, hindi kailanman natatapos ang kanilang gutom. At maaaring sa ibang baryo, sa ibang lugar, may ibang tiktik na muling maghahanap ng susunod na biktima.